natapos na po tayo dun sa paggawa ng bagoong isda. Ngayon, yung tuturo ko naman sa inyo, yung paggawa ng tuyo. Napakasimple lang din po. Pag yung isahin ko na ngayon, kasi para isang hugasan na lang ng mga malalensa. Eh, nakalimutan kong magsuot nito. Tatalsik sana, naamoy ko yung sarili ko. Amoy pandan ako, yung ginawa natin bagoong, amoy pandan, ang bang-bang. Ngayon, ito po, gagawin po natin siya. Pakita ko sa inyo. Para kung gusto nyo ng tuyo, hindi na kayo maghihintay ng may darating o kayo uuwi ng Pilipinas para bumili ng tuyo. Ito, pakita ko sa inyo yung procedure ng paggawa. Pareho din po nung paggawa ng dilis. Huhugasan muna natin siya sa may asin. Mas delikado po yan. Yan. Yung tawilis na nabili, napakaganda. Muntik na naman ako hindi umabot. Last na kinuha ko na lahat. Dapat marami akong bibilin dahil gusto ko po ang tuyo. Paborito ko yan. Lalo sa ating gabi, pag ginutom ako, itlog na prito lang. Tsaka ito, wow, ang sarap. Hugasan po natin siya dito ng ganyan. Para palalabasin natin yung tubig, yung dugo niya. Tama, ang ganda po ng tawilis, oh. Sariwan-sariwan, tigas-tigas. Ang sarap po ito. Itong size na ganito gustong-gusto ko. Basta po magdadaing kayo. Kahit po yung daing na tilapia, pakasarap po. Puhugasan nyo lang sa tubig na may alat. Huwag po yung direkta dyan. Tsaka tatanggalin nyo yung dugo niya. Kailangan lumabas si dugo niya. Ngayon, i-drain natin ulit siya. Tama, kumintab siya pag nahuhugasan sa may alat po kasi siya. Kailangan niya ng tubig na alat din. Kaya pag hinugasan natin siya ng tubig dito sa gripo, lumalambot siya. Hindi matanggap ng kanyang sistema ng meat niya, yung tubig na galing sa gripo kasi walang alat. Ngayon, magtitimpla po ulit tayo ng may asin. 2 hugas, okay na po siya. At sa asin, wala pong problema kaya maparami siya, mas maigi. Yan. Oh, kumintab siya. Ganda-ganda niya. Ako, sariwan-sariwa. Yan. Kita niyo po. Tingnan nyo, nagiging matigas pa siya lalo. Kasi akala niya nasa dagat na naman siya. Gusto na nang lumangoy uli, oh. Yan. Ngayon, pagkatapos po nitong pangalawang hugas, ibababad na natin siya sa tubig na may asin ng overnight. Bakit po overnight? Para ma-absorb niya ang alat at yung dugo niya lumabas. Kasi pag po ibinilad po natin siya ng may dugo pa ang isda, na-attract po yung mga flies na yung mga bangaw, ganyan, mga maliit na langaw. Nakaka-attract po sa kanila at saka yung amoy ng dugo. Kaya kailangan po ibabad siya ng overnight, na-absorb pa ng meat niya yung alat, na tamang alat na gusto nyo. Ngayon, ito pong alat ng tuyo na gusto nyo, nasa inyo po yun kung gusto nyo ng maalat. Ako, ayoko po ng maalat. Kaya po no, nag-uuwi ako sa Bulacan. Pagka ang mura-mura kasi naman ng ganyan sa Oman, 500 baisa, 2 plastic bag. Pag natuwa pa sa'yo yung mga nagtitindang mga lokal, bibigay pa. Yan. Tanggalin
May mga kaliskis na natira. Ngayon, ito po yung tubig niya na pagbababara natin. Ngayon, kasi ito naman, nahuhugasan natin ng tubig alat. May alat na rin siya. Kaya yung mahigit kalahating kilo ito, kasi sabi sa akin nung kunin mo na yan. Hayawin mo na yan. Ito siguro, mga 3/4 lang cup, isang dakot. Pwede na. Pero nasa inyo yun, kung gusto nyo ng maalat, ganito pa. Pero ako, ito, almost na ito last na yung naabutan ko, hindi ko na nakita kung basta mahigit kalahating kilo. Bayad na ako ng bayad. Ayan po siya, ibababad po natin overnight. Yan, nanigas na siya pwede pong isang cup dagdagan natin kasi ang pagtutuyo po na mararamdaman nyo kung tama ang alat pag nilagay nyo itong isda, tumitigas na siya kaagad. Ito, tutunawin ko muna po kung kailangan pandagdagan ng alat. Ito po, medyo malambot pa siya. Ibig sabihin po nun, kailangan pa niya ng konting alat. Naku, ang sarap. Diyos may grabe itsura. Tatansyahin nyo po. Basta tatandaan nyo, unti-unti muna lagay asin. Pagka naramdaman nyo naninigas yung laman niya, yun ang tamang timpla. Ito na naninigas na siya. Tigas na hawak ko. Kailangan po overnight para ilabas niya ang dugo niya sa katawan niya. Para pagka ibinilad po natin, hinang natin sa labas o sa loob ng bahay. Ako po sa loob ng bahay sa Oma dahil may mga puti doon, ayaw nila ng amoy nito May isang kwarto po ako doon na bakante. Electric pan lang gumagana ganon. Ang ganda po ng amoy niya, hindi siya mabantot kasi nga wala siyang dugo. Ang nakakapagpabantot po, yung dugo. Pag may dugo pa siya sa loob. Pero ganitong ibababad natin siya ng overnight, ilalabas niya yung mga dugo niya. Bukas po, babalikan natin ito at ibibilad na po natin doon sa amin sa rooftop. Sa penthouse ng anak ko. Ay, yun, ipakikilala ko nga pala kayo sa mga alaga namin. Isa-isa. Yan. Atin na po siya. Ito po, naninigas na siya. Atin na po siyang iiwanan para mababad siya ng overnight. Hindi naman kailangan 24 hours. Ngayon, bukas, ibibilad na po natin siya. Pakikita ko sa inyo. Yan. Basta sa isang container niya ganyan lagyan nyo lang siya ng cover para hindi ma-attract ang mga flies. Ganyan lang po siya. Ito na po mga kaibigan, ilagay ko muna siya sa rep. O kita nyo, ibibilad na po natin. Nandito na po kami sa rooftop. Kaya maririnig yung mga ingay ng mga alaga pa namin. Saka na namin kayo pakikilala sa kanila kasi off to Bulacan po kami ngayon para maipasyal ko na kayo sa farm. At saka doon sa ipinagmamalaki namin magandang lugar doon na biyak na bato, banal na bundok. Dadaan po muna tayo doon bago sa my hometown. May rest house pala. Ayan, ibibilad na po natin. Ito po yung aking bilaran ng chicharon. Luma na, pero binras ko po yan. Yahang po natin siya. Ganyan. Yung matigas na siya, ang ganda na. Yung pong nag-message sa akin, sinugod doon ng bangaw yung kanya sa Switzerland. Kasi po, di ba, in-explain ko sa inyo, pag may dugo pa siya, na-attract yung mga bangaw at saka kung ano ma-insect ko na yan. Yan po siya. Ako, ang ganda po nito. Ang bango. Hindi po siya yung, kasi fresh po siya. Nag-uwi po ako nito sa Pilipinas. Pagka nag-tuyo ako ng mga ganito sa Uma kasi ang mura. Sabi nga ng hipag ko, kaya mga kapatid ko baligtad. Dapat daw ako magdala sa Oman. Pero sila pinagdadala ko pati mga bagoong na ginagawa ko.
Meron nga po ang kaibigan eh. Nag-library siya. Ano siya mga lapu-lapu. Ang dami. Pag na-istakal siya, ibibigay niya sa akin. Idinain ko. Kinuwento ko sa kanya. Eh, ano siya? Tagapangasinan. Ako ate. Buti, binigyan mo akong idea. Ang dami raw niyang ibinain. 2 bagahing karton na lapu-lapu. Kasi ang galing niya manghuli ng lapu-lapu. Lalaki. Manong matutupon din ako binigyan. Okay lang, at least may natutunan siya sa akin. Ayan, tama, ang ganda. Yan po, ahang lang natin yan. Mga 3 days, ready na siya. Pagka po bukas, babalik kami, mag-stay kami sa Bulacan, ibabaliktad ko po ito. Ganyan. Kasi, ito po kami sa rooftop namin, kita niyo yung view. Dati ako lang po ang mataas dito, kita ko yung antipolo. Ito po yung aking kalamansi. May bunga na siya, oh. Meron tayong kaibigan na nagtatanong. Ganito lang po siya. Tignan. Ito po si Sandara. Yan po si Sandara. Isa sa pet na anak ko. Ang galing po niya mangitlog. Sabi ko nga sana, gold ang itlog niya. Ay po, Texas po siya, may nagbigay sa akin. Tignan niyo siya yung kalamansi, oh. Ganda. Basta po naaarawan. Kasi yung amin po namang transparent. Tamo, fresh air po dito ng sanghal. Mga kaibigan, ito na po yung ating ginawang tuyo. Di po ba sabi ko, 3 days lang ang tuyo, madudry na. Kung mainit po ang panahon. Eh, dahil po sa lagi umuulan dito, inabot po ito ng 1 linggo mahigit. Pero nagpunta po kami ng Tagaytay, almost a week na yun, binaligtad na po namin, di na namin napakita sa video dahil mamadali kami nung pag-alis. Excited po makarating Tagaytay. Ito na po siya, ang ganda-ganda. Ngayon, nang galing kami sa Tagaytay, okay lang po eh, basta kayo, mainit yan sa lugar nyo, nakita nyo dry, okay na yun. Ngayon, kung wala na mainit sa lugar nyo, kahit room temperature po, kung meron kayong bakanting room, ganun po ginagawa ko sa oven eh. Pagka yung sobrang init, hindi naman pwede siya mainit na mainit, dahil naluluto po siya, malabog. Nangyari sa akin yan. Kaya ginawa ko po, may bakanting room doon, ginagawa ko sampayan, gumagawa ako ng nag-i-improvise ako ng mga kumbaga disclaimer doon lang kasi wala akong ganito eh sa Oman. Ngayon, ayan po ang gagawin nyo. Kung wala kayong ganito rin, mag-improvise na lang kayo mga square na may butas-butas na disclaimer, gano'n, okay na. Ito po siya, oh, ang ganda. Nag-moist na po kasi nga doon sa taas, maambon-ambon, nasa rooftop siya, pero okay na po yan. Pag nasa room temperature, madidry ulit. Lagyan nyo sa rep. Sa rep kasi, makikita nyo, magiging dry siya. Kahit hindi masyadong natuyo sa araw. Ginagawa ko yun sa Oman. Ngayon, saka na po natin tutulutuin. Kakainin po natin siyang sabay-sabay. Dahil meron po akong gustong ipakita sa inyo yung mga dati kong niluto na itlog na maalat. At saka yung tosino, longganisa. Sasabay-sabayin ko po yung kainin. Talagang patutuluin ko yung mga laway nyo. Tapos gagawa po ako ng masarap na salad na terno yun. Magbubudel fight po tayo. Ito, kinumpleto ko po yan talaga. May kulang pa po ako yung longganisa. Pero tosino meron na akong stock. Pag nakumpleto na po yun, iluluto ko sabay-sabay sa almusal. Yayain ko kayong kumain dito ng almusal. At gagawa ako ng masarap na ternong salad. Yung salad po na yun native na native din po. Yan po siya. Ilalagay ko siya sa rep. Ayan. Para ma-dry siya more. Kasi nag-moist siya kahapon dahil ang lakas ng ulan dito. Dito nga sa loob ng bahay ko sa baba, yung cabinet nag-moist. Kaya ino-open ko pagka yung nag-ulan. Inaamag yung aking mga gamit sa kusina na naka-stack doon. Ayan. Ito po yung ginawa natin, pinakita ko sa inyo kasabay ng bilis. Ayan. Naku po, napakasarap po niyan. Oh, hindi po nilangaw. Meron po taga Switzerland. Nagtatanong siya sa akin. Sabi niya, paano po ba ang paggawa ng tuyo? Kasi nagawa raw siya ng tuyo, ibinilag niya sa labas. Switzerland siya.
nilusog daw po ng mga bangaw, hindi successful. Ang sikreto po, katulad po ng sabi sa inyo, ibabad niyo magdamag sa asin na may tubig para ilabas niya yung dugo niya. Kasi na-attract po ang mga ganyang langaw o bangaw sa amoy ng dugo. Pag wala na pong dugo ang isda niyo, kahit na anong gawin niyo dyan, hindi yan papansinin, iisnabin nila yan kasi walang dugo. Tanyo, free kayo. Kaya hindi po tayo safe yung bibili kayo dahil nilangaw yun, tinanggal. Naku po. Ito po. Basta tinurok na sa inyo yung diskarte, yung technique. Kailangan walang dugo bago niyo ilabas. Dahil oras na kahit katiting na dugo lang yan, naku, ang attraction po niya sa mga bangaw. Lulusubin. Tama yung taga New Zealand na yan. Hindi raw siya successful. Ngayon magiging successful ka na. Kasi binigay ko na sa iyo ang technique. Yan yung mga natuklasan ko lang sa Oman kasi ako mahilig akong kumain eh. Mahilig akong mag-invento, improvise. Ayan po ang resulta. I-share ko po sa inyo. Lalagay ko po siya sa rep.